o pagkakataon that tempts us to stop believing and to start doubting all the promises that we read in the Bible, all the promises that we hear from the platform, from the pulpit. And it comes to a point na mag-umalan tayo ng ganong kalaki ang problema mo, nandyan ang Panginoon na tutulong sa atin. Magtiwala ka lang sa ating Panginoon at papurihan natin siya. Amen. Once na nasa iyo ang Savior, Savior means to save. He will save you. Ano man ang sitwasyon mo, ano man nangyayari sa iyo, ano man dinadanas sa iyo, ang dinadanas mo, ang Diyos ang magsasave sa iyo. Yung Ama na nasa loob nitong anak na sinasabing anak na ito, na si Jesus Christ, nasa loob niya para makita natin siya, para mamatay siya, para may dugo na panlilinis ng kasalanan natin, para ma-reconcile tayo sa Diyos. Jesus Christ is the image of the invisible God. Yung hindi mo nakikitang God, yung kaisnasang God, invisible na God, Espiritong God, ayan na, kay Jesus Christ, nakikita nyo na, nung magkatawang tao siya, bilang Jesus Christ, as Son of God. Madalas po, ang iba po sa atin, sinasabi na sana bumalik na si Lord. Bakit? Para matapos na yung hirap dito sa mundo. Para matapos na yung problema ko. Pero hindi po natin nakikita yung hirap ng mga maiiwanan. Yung mga hindi po tumanggap kay Kristo at yung mga tumalikod kay Kristo. Ang gusto na Lord, hindi lang yung sarili mo. But rather yung iba naman ang intindihin natin. At Diyos po ang bahala sa'yo. Amen. Praise God. Purihin po ang ating Panginoon. Batiin po naman ang nasa likod mo. Sabi mo, magandang umaga sa iyo. Napakabuti po ng ating Diyos. Dahil alam ko po na hindi po biro na tayo po ay pumunta dito sa lugar na ito. Sapagkat marami po mga dahilan para hindi tayo makapunta rito. Pero bakit tayo nandito? Dahil po yan sa napakalaking pag-ibig ng Diyos sa atin. Amen. Hindi po nang dahil tayo po ay talagang nakapunta rito, kundi hinihila tayo ng Panginoon para gawin natin kung ano ang tama sa araw na to, sa oras na to. Amen? Sabi mo man sa katabi mo, salamat sa Diyos. Ayan, purihin po ang ating Diyos. Magandang araw po sa inyong lahat. At sa mga kapatiran natin na nasa Luzon, Visayas, Mindanao at sa mga international extension churches natin. Ganon din sa mga inyong lahat na nakatune in po ngayon na makikisa po maghandog sa ating Diyos sa pamamagitan po ng pag-awit, pagsamba at sa pakikinig ng kanyang dakilang kalooban. Welcome po sa Friends Again ng Jesus Christ. To God be the glory. Amen. Purihin po ang ating Diyos. Tunay nga po na napakapalad po natin sapagkat yung Diyos po na gumawa ng langit at lupa ay nangungusap po sa amin lahat, sa ating lahat sa pamamagitan ng kanyang salita. So magbasa po muna tayo ng ilang talata sa Biblia. So Psalms 103 verses 11 to 14. For as the heavens are high above the earth, so great is His mercy toward those who fear Him.
As far as the east is from the west, so far has He removed our transgressions from us. As a father pities his children, so the Lord pities those who fear Him. For the Lord knows our frame. He remembers that we are dust. Purihin po ating Diyos, kuminsan po talagang nahihirapan po tayo magpatuloy sa pagiging Kristiyano natin. At kuminsan ay talagang bumabalik-balik yung mga dati nating ugali. Pero ang sabi sa binasa natin, kinahabagan lang tayo ng ating Panginoon. Ang sabi, naawa lang sa atin ng ating Diyos. Kaya sa awa ng Panginoon sa atin, kinakailangan din naman na ipakita natin sa Kanya ang ating pong takot. Diba? Sino dito sa atin ang hindi natatakot sa kanyang tatay? At malaya siyang gumawa ng kamalian. Diba? Lahat tayo, nagkakaroon tayo ng takot sa tatay natin sapagkat authority yan eh. Pero kung nagkakaroon tayo ng takot sa tatay natin, higit na doon tayo magkaroon ng takot. At pagka tayo po'y natatakot doon po sa ating Diyos, alam natin kung ano dapat natin gawin. Sa oras at sa araw na tayo po'y ginawan ng paraan ng Panginoon na magtipon, kinakailangan nandito tayo. Bakit? Yan po ang pagpapakita ng takot sa ating Diyos na ayaw natin na mapagalit natin siya. Gusto natin na malugod siya sa atin. Kaya sabi mo sa katabi mong, salamat at nandito ako. Alright? Praise God. Iyuko natin ang ating mga ulo. Tayo po'y manalangin. Dakilang Ama, maraming salamat po sapagkat pinagtitibay mo ang malaki namin takot sa inyo. Kung sa amin lang, Lord, marahil wala kami dito. Pero dahil kami po'y nagkaroon ng takot sa inyo, dahil alam namin kung gaano mo kami kamahal, kung gaano mo binigay ang iyong habag sa amin, kaya nandirito po kami. Iunat mo ang iyong mapagpalang kamay sa bawat isang mga anak mong nandirito at igawad mo ang basbas sa amin lahat. Pakalinisin mo po kami at patawarin anuman po nagawa namin pagkakamali o dili kaya ay mga kasalanan. Tulungan mo po kami, O Diyos, maging bukas ang aming kaisipan at ang aming puso ay handang sumunod sa iyong mga salita. Sama-sama namin tinataas ang mga sarili namin, Ama. Nagawin mo po kami isang mabangong samyo sa inyong harapan. Pinatpanalangin po namin ang lahat ng aawit, ang lahat ng tutugtog. Samahan mo ng Espiritu Santo. Dalangin namin na ibaba mo ang Holy Spirit sa amin lahat, Lord God. At higit sa lahat, ang aming beloved Bishop na lagi mong ginagamit upang pakainin kami ng pagkain espiritual. Ilagay mo sa kanyang mga labi ang mga tamang bagay na dapat mong sabihin sa amin lahat. Maraming salamat po sa inyong habag sa amin, sa iyong pagpapala sa amin. Sa iyo po lahat ng kapurihan. In Jesus' name we pray. And everybody say Amen. Praise the Lord, church. Thank you, Jesus, for the salvation. In Jesus' name. Come on, church, clap your hands. Salvation, your grace has set me free. Delivered, saved, and sanctified, redeemed, forgiven, justified. Salvation, your grace has rescued me. I've come to put
Your people sing praises. Let love fill the world. Your people sing praises. Let love and faith be heard. Power of death has been shattered. Jesus said what will reign. Come on, lift up your mighty voice till Jesus comes again. Your people sing praises. Let love fill the world. Your people sing praises. Let love and faith be heard. Jesus came to the rescue. We're the reason he came. Come on, lift up your mighty voice till Jesus comes again. We praise the Lord We with our praise the Lord with our voices. Praise the Lord with our hearts. Praise the Lord with all our strength and everything else that we've got. Praise his name with dancing. Praise his name with the drums. Come on, lift up Jesus' name till the day comes. Sing your praises, church. The one true God. Come on. Your people sing praises. Let love fill the world. Your people sing praises. Let love and faith be heard. Jesus came to the rescue. Jesus came to the rescue. We're the reason he We're the reason he came. Come on, lift up your mighty voice till Jesus comes again. We praise the Lord with our voices. Praise the Lord with our hearts. Praise the Lord with all our strength and everything else that we've got. Praise his name with dancing. Praise his name with the drums. Come on, lift up Jesus' name till the day comes. Praise the Lord. We praise the Lord with our voices. Praise the Lord with our hearts. Praise the Lord with all our strength and everything else that we've got. Praise his name with dancing. Praise his name with the drums. Come on, lift up Jesus' name till the day comes. Let's lift up the name of the Lord Jesus until the day he comes. Lord. Hallelujah. Tanggapin mo, Lord, ang mabuting pagsamba namin, mga anak mo. Tinataas ka namin sa lugar na to. Hallelujah. Praise Jesus. Let us lift up our hands. Lord, our hearts is set on you only. Let your Holy Spirit flow and fill us now. Hallelujah. You will forever reign in this place. Father of life, draw me closer. Lord, my heart set on you. Let me run the race of time with your life unfolding mine, and let the peace of God let it reign. Oh, Holy Spirit, you're my comfort. Strengthen me, hold my head up high, and I stand upon your truth, bringing glory unto you, and let the peace of God let it reign.
Okay, purihin ng Diyos, mga kapatid, at sa umagang ito, naniniwala po ako na very bibigay ang Lord sa atin ang message, talang kong tugma para sa atin lahat. Kasi alam ko, lahat tayo ngayon ay dito sa panahon na nagaganap sa ngayon po ay talagang sabihin natin na hindi ganon kaganda o sabihin natin hindi talaga maganda. And honestly speaking, talaga yung sinasabi ko patuloy na the worst is yet to come. But it doesn't mean na ibig sabihin noon, worst ang darating ay malulungkot po tayo. Kahit sabihin natin ganyan nangyayari po, basta't nasa atin ang Lord ay nakakasiguro tayong lahat ng mangyayari ngayon ay makakayanan po natin. Lahat po tayo. Well, honestly, yan isang maganda ng may Diyos ka. May Diyos ka, may salta ka ng Lord. Talaga, ang laki ng laban po natin. And sometimes, ang Lord talaga nagtataka kung bakit yung ba sa atin, nadi-discourage tayo. Bisan hopelessness pumapasok sa atin. Yung so much depression sometimes pumapasok din, anxiety. Dahil supposedly hindi dapat po. Kasi pag may God tayo at nandun ang Word of God sa atin po, it's more than enough. Nasa atin pa Holy Ghost. Kaya walang dahilan para matakot tayo, mag-aalala tayo. Basta't alam natin may Diyos tayo, tapos na. It's more than enough para makasurvive tayo, makaraos po tayong lahat. Although, yung pag-aaralan natin, hindi natin maiiwasan. At ito alam ko medyo marami sa atin ayaw nito. Pati kayo nanonood sa television, ayaw natin ito. Pero wala tayong magagawa. Pag sinabing Christian, kasama to. Although sa ibang mga churches, hindi kasama to sa kanila. Ewan ko lang kasi hindi nila tinuturo. Pero sa atin po ay kasama po ito. Ano yung kasama na yun? Ang sinasabi ng Lord. Okay, now. The book of Hebrews, chapter 12, beginning from verses 1 to 3. And therefore we also, since we are surrounded by so great a cloud of witnesses, let us lay aside every weight and the sin which so easily ensnares us, and let us run with endurance the race that is set before us. Looking unto Jesus, the author and the finisher of our faith, who for the joy that was set before him endured the cross, despising the shame, and has sat down at the right hand of the throne of God. For consider him who endured such hostility from sinners against himself, lest you become weary and discouraged in your souls. And our subject today is entitled, Let Us Run. Yuko natin ang ulo natin, tayo manalangin. Dakilang Ama, salamat sa iyo, Lord. Muli, bless mo, Panginoon, na lahat namin pag-aaralan, Lord. At ikaw ang gumilos sa amin sa magitan ng Espiritu Santo mo, Ama. At naniniwala ako, Lord, bawat service namin nandun ang tagumpay dahil nandun ang Espiritu mo, Panginoon. Kaya mo pabayaan, Lord. Ikaw mismo manguna, ikaw mismo mangusap sa amin lahat, Ama. Maraming salamat, Lord. And this we ask in Jesus' name. Amen and amen. Okay, may all be seated, please. Now, St. Paul used many metaphors for Christians. He likened us to a soldier, a farmer, a bride. But in Hebrews 12, he compared us to an athlete running a race. Now, St. Paul said first, let us run the race that is set before us. Pag sinabing set before us, ibig sabihin po, yung race na yun ay nakatakda po sa atin lahat, whether you like it or not, nandun tayo sa race po na yun. Pag sinabing race, of course, ang nasa isip natin ay takbuhan yan. And of course, takbuhan talaga, pero hindi ito pabilisan. Dito sa race nito, kailangan makarating ka doon sa finish line. Kung ikaw yung bagal, mabilis, walang problema. Importante, makarating sa finish line. At sa race na ito, hindi tayo nagre-race na wala tayong aim. May aim po tayo. Ang aim natin ay yung makarating doon sa pinaka-goal po natin kung saan natin gusto makarating. And this race is a race to heaven. Langit po ang patungo nito. And second, a race for both the abundant and eternal life.
And number 3, it is a race for perfection, a perfect life and world in which there is no suffering, no corruption, no evil suffering or death. And number 4, it is a race to live in the new heavens and new earth with God forever and ever and ever. In short, it is a race to eternal life. Yun ang ating pinaka-aim. And we are in this race every day of our lives. Araw-araw yan. We have no option but to run and to run and to run and to run until we reach our goal. Now, ano requirements ngayon? Number 1 requirements. Ang sabi ni Paul, let us lay aside every weight. Yun daw lahat ng nakakabigat sa atin, tanggalin po natin. Alam niyo, doon sa tunay na, hindi ko alam kung marathon ang tawag dyan. Iba yata yung marathon tsaka track and field. Pero parehong takbuhan yan, no? Now, dito po, kung mapupunan ninyo, yung mga players po, pagka po sila, sabi natin, kasali doon, lahat ng bagay na magpapabigat sa kanila, tinatanggal nila. As a matter of fact, pati yung kanilang suot po, kung mapupunin siya, short na shorts talaga po suot nila, hindi sabihin magdi-display ng katawan, kundi para mas gumaan sila. Pati yung sapatos sa suot, magaan ang gusto nila. Pati yung damit nila, pati yung sando nila, pati yung pants nila, kailangan magaan sa diretso salita. Para hindi makadagdag ng weight. Likewise to us. Kung nasa takbuhan po tayo, every weight, lahat daw na nakakabigat sa atin, tanggalin daw po natin. And of course, such as number 1 is sin. Yan ang pinakamabigat na nagpapabigat sa atin. Kanya minsan, hindi tayo makatakbo because of sin. Malakas humatak ang sin, pabalik, hindi paabante ang takbo po natin. And of course, ang bitterness ang isang pinakamatindi po. Once na may bitterness tayo at sumali ka sa marathon, sumali ka sa track and field, iba po ang takbo mo. Nakikita ko yun sa mga basketball player, sinasabi gano'n, hindi maganda ang laro, ika ni ganito, star player na ito, hindi maganda ang laro. Yung pala, walang nababalita mo sa YouTube, sinasabi gano'n, kasi may personal problem pala. Ayun na, pag may problem, nag-iiba ang laro niya. Ganon din po sa atin. Pag tayo po mayroong bitterness dito, sigurado, titsakin ko sa inyo, hindi magiging maganda ang takbo po natin. Oh yes, tumatakbo ka. Pero bit-bit mo yung bigat na yun, kanya ang bigat na hakbang mo, ang bigat ng takbo mo, kasi nga may pabigat sa heart mo. Ang fear, worries, anxieties, confusion, kasama po. Kasama po. Talaga nakakabigat po. And most of all, yung ating too much ambition. Too much ang sinasabi ko. There is nothing wrong about ambition. Dapat lahat tayo may ambition. Ako po may ambition. Hindi tayo dadamin ganito kung wala akong ambition. Hindi ko narating ko sa hanap buhay kung wala akong ambisyon. May ambisyon po tayo, lahat po tayo. Pero not too much ambition. Especially pag ambition mo ay bumabangga dito po sa mission mo. Dalawa yan Mission and ambition. Pagka bumangga na yung iyong ambition sa mission mo, yan na po ang problema. Babagal ka rin. Sa pagtakbo mo, babagal ka. Sigurado dahil bumabangga. May bumabangga at may binibitbit ka na minsan mas matimbang kaysa ron sa iyong mission, kaysa ron sa aim mo na makarating doon sa eternal life. Na hindi mo alam, ganon ang nangyayari sa iyo. And next is too much recreation. Instead of praying, always reading the Bible, listening to the Word of God, at sabihin natin na para maging spiritual po tayo. You know, pag sinabing takbuhan na spiritual na running, napaka-importanting spiritual po tayo. You know why? Everybody knows, pag sinabi spirit, ang spirit po magaan. Kaya pag tayo spiritual po, highly spiritual tayo, magaan ang takbo natin. Aminin natin, kasama ang physical natin, magaan ang takbo natin. Once na highly spiritual ka, pati yung physical body natin kasama. Tumatakbo ka, magaan. Lalo na ito, spiritual na labanan ito. Kaya dapat magaan ka spiritually dahil wala kang bitbit, wala kang dala. Kasi wala espiritu mabigat. Wala po. Pag espiritu, halos weightless ang espiritu. Wala pong bigat yun. Kaya dapat spiritual tayo, highly spiritual, para makatakbo tayo maigi. Sapagkat tandaan ninyo, napaka-importante ng race na ito dahil ito race to eternity. Yun ang tuloy po natin.
In Matthew 19, 21, 22, Scripture says, Jesus said to him, kasi may gusto sumunod sa kanya, if you want to be perfect, go sell what you have and give to the poor, and you will have treasure in heaven, and come, follow me. Next. And but when the young man heard that saying, he went away, sorrowful, for he had great possessions. So gusto sumunod sa Lord. Tinanong na Lord, alam mo ba yung 10 commandments? Oh yes, alam ko yan, perfect ka yan. Okay, very good. Ang sumunod, sinabi niya, sige, benta mo lahat yung area mo at sumunod ka sa akin. Natigilan siya. Now, kung tutuusin, hindi ba ibig sabihin ng Lord ay benta mo talaga? Kasi alam ng Lord na yung heart niya nandun sa kayamanan niya. Kanya, susunod ka sa akin, nandun ang heart mo, mabigat yan. Hindi ka makakasunod sa akin. Kaya ibig sabihin ng Lord, wag mo, alisin mo, attention mo dyan sa kayamanan mo. Wag mong bigyan ng ganong katinding pansin ang iyong kayamanan, dahil kung hindi, bibigat ka, hindi ka makakasunod sa akin. Kaya yun ang ibig sabihin ng Lord sa kanya. Pero hindi niya kaya. Kaya hindi siya nakasunod sa atin, Lord. Sa Luke 9, 57, 62, now it happened as they journeyed on the road that someone said to him, Lord, I will follow you wherever you go. Kahit saan ka pumunta, sunod ako sa iyo. Ano sagot ng Lord? And Jesus said to him, foxes have holes, birds of the air have nests, but the Son of Man has nowhere to lay his head. Ibig sabihin ng Lord, susunod ka sa akin, baka hindi mo alam. Wala akong tirahan, susunod ka ba na para tayong NPA nito, no permanent address ito, okay ka ba sumunod sa akin? Pero actually, meron siyang tinutuluyan. Pero yun ang sinabi niya gano'n. Ibig sabihin ni Jesus Christ dito po, kung susunod ka lang sa akin, dahil para may matiran ka o para may pakinabang ka, para may gano'n, huwag ka nang sumunod pag gano'n. Dahil kasi makakabigat lang yan pagdating doon sa takbuhan po dito sa race na ito. Pangalawa, eto na naman. Then he said to another, follow me. Siya na nagsabi, follow me. But he said, Lord, let me first go and bury my father. And then Jesus said to him, let the dead bury their own dead, but you go and preach the kingdom of God. Ibig sabihin ng Lord, hindi mo ibig sabihin, huwag kang makapaglibing sa tatay mo. Hindi ibig sabihin niyang gano'n. Ibig niya sabihin gano'n, pagdating sa akin, ay kailangan wala kang pabigat, wala kang inaalala, dahil pag kami inaalala ka, mabibigat ka, hindi ka makakasunod sa akin. Ibig sabihin ng kanito, ang priority mo, ako pa din ang priority mo. Ang Lord pa rin ang una sa'yo. 61, and another also said, Lord, I will follow you back. Let me first go and bid them farewell who are at my house. So in other words, ito naman sa emotions sa kanyang relatives. But Jesus said to him, no one having put his hand to the plow and looking back is fit for the kingdom of God. Hindi pwedeng lingon ka na lingot dahil bibigat ka pag gano'n. Naalala ko si Lot, yung asawa ni Lot. Yung asawa ni Lot talagang bigat na bigat siya. Gugunawin ni Sodom and Gomorrah, hindi pa rin siya makatakbo. Kasi meron siyang inaalala sa mind niya, yung maiiwan niya. Kaya ginawa ng angel, hinila siya dito, hinila sa kabila yung kanyang anak, diretso, takbo sila. Ang sabi ng angel, walang lilingon. Anong ginawa ng asawa niya? Hindi siya nakatiis. Tumatakbo siya, lumingon pa rin siya. Kanya nag-i-asin siya. Ba't siya lumingon? Yung nasa likod niya, ayaw niya iwan. Yung mga material things, ayaw niyang iwan. Kaya nangyari, sabihin, kung tutuusin, nakalingon siya, pabigat yun sa angel. Dahil hinahatak siya ng angel, nakaganon siya, kaya hinahatak niya pabalik yung angel. Yung angel ba, hinahatak siya padiretso. Ano nangyari? Binitiwan siya at naging asen siya. Why? Dahil nga doon sa pabigat na ginagawa niya na hindi niya alam, yung nililingon mo, yan ang magpapabigat dito sa pagtakbo mo. Kasi sabi ng angel, run for your life. Tumakbo kayo para mabuhay kayo, para makaligtas kayo. Pero ano nasa isip niya? Ibang buhay pa rin. Material things pa rin ang nasa isip niya. Kaya gano'n na nangyari sa kanya. In other words, sa atin po, anuman yung nakakabigat sa'yo, anuman, whether ito sa emotions, ay mga bagay na nandun ang attention mo, ay, yan po mangyayari diyan. Hindi ka makakatakbo ng dire-diretso. Mabagal ang takbo mo. Mabagal ang progress mo pagdating sa spiritual. Why? May humahatak sa yung pabalik. May mabigat kang dinadala. May pabigat kang dinadala na hindi mo alam nakakabigat doon sa pagtakbo mo. Tandaan ninyo, kayo lahat na nandito po. Ano man yung pabigat mo, gaano mang kahalaga, gaano mang kalaking pabigat mo, pag nakita niyang pabigat sa'yo, mas malamang sa hindi, mawala sa atin para makatakbo ka ng dire-diretso. Dahil mas importante sa Lord, yung makarating ka ron sa eternal life, matupad mo ang mission mo, matupad mo kung ano assignment mo, ang purpose mo dito sa lupa, matupad. Yun ang gusto ng ating Lord.
ang priority ng Lord is His purpose for us. Lahat tayo nandito po, may purpose ang Lord sa atin. Merong gustong mangyari ang Diyos sa atin. Bawat isa sa atin nandito po. But the problem is that, hindi nangyayari kasi may pabigat tayo na tinitignan natin yung pabigat, doon ang attention natin sa pabigat na yun. Kaya hindi ka makatakbo forward para going doon sa mission mo o doon sa bagay na gusto ng Lord na mangyari sa iyo. Hindi ka makatakbo dahil ang bigat dahil. Tumatakbo ka pero dahan-dahan na supposedly dapat nandun ka na pero ilang taon na nandirito ka pa rin dahil sa bigat. Dahil na nangyayari, hindi ka na tumatakbo pag ganun-ganun ka na lang dahil sa bigat na dinadala mo. May humahatak sa iyo pabalik. At yun naisipin natin, ano nagpapabigat sa iyo? Ano humahatak sa iyong pabalik? Tandaan ninyo lahat na nandito, pati kayo nanonood sa television. Pag sinabi eternal life, yan above all ang eternal life. Pag sinabi mission ng God, yan above all dito sa mundo. Yan ang pinakamataas po. Pag sinabi purpose of God, yan ang number 1 po sa buhay natin lahat na mananampalataya. Kaya dapat yun ang matupad at nandun ang focus po natin. Hindi ko sinasabi yung huwag kayo magtrabaho po. Kailangan natin yan. Hindi tayo mabubuhay pag walang trabaho po. Pero huwag niyong gawin pabigat yung mga nangyayari sa atin po. Mga emotional problem natin, huwag natin gawin pabigat po. Kung hindi kayo makakaabante po. Kaya mamaya, dadaanan ulit natin ang meron tinatawag na personal emotions. Yan ang matindi po. But anyway, mamaya po. Ang second requirements, let us run with endurance. Endurance. Yung, pag sinabi endurance, the ability to sustain. Yung masustain mo or endure suffering, hardship, o yung mga stress na i-endure mo, natatagalan mo. In other words, pag sinabi endurance, durability. Yung kailangan matibay ka. Kailangan matibay tayo lahat. At yun ang kailangan natin ngayon. Lahat tayo nandito po, pag hindi ka matibay, babagsak ka. Pag hindi ka matibay, bibigay ka. Sa mga nangyayari ngayon, ako lang honestly speaking, aminin ko sa inyo ang totoo. Muntik-muntikana na akong bumigay halos. Sa kabilang problema talaga sa nakikita ko. Pero alam ko, doon tinuturo ko, alam ko. Kaya alam ko, dadaan ako sa ganito. Alam ko, kayong lahat, dadaan din sa ganyan. Hindi lang pastor ang dadaan sa ganyan, pati kayo dadaan sa ganyan. Kaya pag hindi ka matibay, makakabitaw ka. Makakabitaw ka. Pag bitaw mo, wala na. Wala nang direction na spiritual mo pag ganyan. Yan ang tatandaan po natin. Once na mawala ko sa purpose ng Lord, kung anong purpose ng Lord sa'yo, kung saan ka dinadirect ng Lord, at nawala ka doon, wala ka ng direction. Ang spiritual mo, pag ganong-ganong ka na. Titsaking ko sa inyo. Stick kayo. Stick kayo. Kung ano ang purpose ng Lord sa'yo, kung ano ang gusto ng Lord mangyari sa'yo, kung ano ang mission ng Lord sa'yo, stick ka doon. Umistik ka. At makikita niyo, maganda, takbo ng buhay natin, magaan. Pati takbo natin, magaan ang takbo natin. Kasi nga, alam mo, nandoon ka sa right track. Ang marathon o track and field, may track po yan, magkabilang ito hanggang dyan lang kayo. Kaya tatakbo ka dyan ka lang. Pag nasa right track ka, tama, mahihit mo ang mission mo. Nasa right track ka eh. Pag dito ka na pumunta, tapos ka na. Wala ka na rin sa track. Takbo ka ng takbo, ang malamang pag ganun ang takbo mo, hindi mo alam. Or pag ganito takbo mo, o pag ganito takbo mo, hindi mo. Wala ka ng direksyon. Why? Wala ka sa right track. Kailangan nandun ka sa track na yun. Otherwise, you cannot reach your goal. Hindi mo ma-reach. At ikaw mangyayari sa'yo para magiging wandering Jews ang mangyayari sa'yo. Now, because while we run, habang tayo tumatakbo, you're going to face trials, maaaring severe, maaaring hindi, that serve as obstacles in our race. Yan ang hadlang sa atin po. Aminin natin po. Yan pampalakas yan kung tutuusin po. Patagiging hadlang sa atin pag hindi nyo nadala na maayos ang trials. Not to mention the signs before the coming of the Lord, like war, earthquakes, pestilences, that affect the global economy. Naepektuhan po. Kaya, as a matter of fact, we can feel it now. Since, alam ko, marami sa atin, bumabagal ang takbo mo. Why? You are distracted and severely affected financially. Kaya marami sa atin ganyan po. Kaya hindi mo alam, nawawala ka na sa truck, na hindi mo alam. Dahil yung bigat, nabibigatan ka, minsan baka tumitigil ka na, hindi mo alam. Hindi bali nga kung nasa truck ka pa, pero baka mamaya wala ka na, baka nandun ka na sa kaliwa o sa kanan. But we need to endure. Kailangan natin magpakatibay. Because the Lord Jesus Christ said in the book of Matthew 24,
after he told about the signs, ito sabi niya Matthew 24:13. But he who endures, ang sino man makatiis, ang sino man makatagal, ang sino man matibay, to the end shall be saved. In Matthew 10:22, and you will be hated by all for my name's sake, but he who endures to the end will be saved. Imagine that. You will be hated. Kamumuhian kayo ng iba. Yan na po. Emotion na yan. Emotion na po. Pero ano sabi niya? Hindi niya sinabi, i-deliver kita. No. You have to endure. Tagalan mo. Yan ang sabi ng Lord. Because to endure to the end, those who endures to the end will be saved. Doon ka makakarating sa mission mo. And I know that we can endure. I know we can endure. Because kaya natin. Yung mga trials na yan, kaya natin po. Persecutions, kaya natin. Sicknesses, kaya natin. Yung mga emotional stress, kaya po natin. Bakit ko sinabi? And surely we can endure, and we can endure, and we can win. Mananalo po tayo. Why? Bakit ko sinabi? Because we have a vast of inspirations. Marami tayong mga inspirasyon po para siyang gawin natin, inspirasyon sa buhay natin para matagalan po natin lahat. The first inspiration is all those clouds of witnesses na binanggit sa verse 1. Ano binanggit sa verse 1? Therefore, we are also, since we are surrounded by so great cloud of witnesses. Ang dami mga witnesses, like clouds of witnesses, sa chapter 11 po ito. Yun yung lahat ng mga heroes of faith. Katulad po nila Noah. Yan ang mga inspirasyon po natin. Anya, magkasunod po ang chapter 11 and 12 ng Hebrews. Ang 11 po, andun yung mga heroes of faith. Pagdating sa 12, nire-refer sa atin naman na gayahin natin sila. Yan ang mga nagwi-witness talaga na by faith, lahat sila ay nakasurvive sila, natagalan nila yung race na yon. Si Noah, ganong katindi sinapit ni Noah? For 120 years bago ginunaw ang mundo. And for that 120 years, wala siyang ginawa kundi mangaral sa mga taong ayaw siya intindihin, sa mga taong minamak siya, pinagtatawanan siya. 120 years! Tiniis po niya yun. Ba't natiis niya? Nakarating siya sa race, napunta siya ro sa arka, at hindi lang yun, na-rapture pa siya, sa una na-rapture. And Abraham, ano tiniis ni Abraham? Yung paalam sa'yo, sarili mong anak, paano mo gagawin yan? Pero ginawa niya. Tiniis niya, emotion niya, iaalay niya yung anak niya. Although hindi pinatuloy ng Lord. Si David, ano dinanas si David kay Saul? Grabe yung sakripisyo dinanas niya na ikaw hari, tapos tinulungan mo itong taong ito, ngayon papatayin ka, hinahanti ka para patayin ka. Ganon, pero hindi niya ginantihan. Natagalan pa rin niya. Kaya nakasurvive siya sa race. Even Jacob, even Gideon, lahat ng yan, and many others, despite persecution and hardships, and yet they endured the race of life until the end. Nakatagal po silang lahat. Lahat sila nakatagal. Kaya pinatotoo ni St. Paul sa atin sila para magsilbing inspirasyon nating lahat during our trials while we are running our race. Sila inspirasyon natin. Sila Moses, sila Noah, lahat yan, nakasurvive sila. Para ang dinadaan sila mas mabigat kaysa sa atin po. And yet nakasurvive sila. Nakatakbo sila, narating nila yung race nila, narating nila yung race to eternity, narating nila eternity. Nakatagal po sila. Ibig sabihin ni Paul, kung sila nakatagal, may faith sila, lalo tayo makakatagal tayo. Kasi po, ang usong-usong preaching ngayon, i-deliver ka ng Lord. Oh yes, talaga man, deliverer ang ating Lord. Kaya i-deliver ka ng Lord. He healed ka ng Lord. Be-blessed ka ng Lord. And that's true. Pero sometimes, hindi yun ang ginagawa ng Lord. Ang gusto niya, tumibay ka. Tumibay ka. Hindi kita di-deliver. Tumibay ka. Tumibay ka. Tumibay ka. Tumibay ka. Tumibay ka. Tumibay ka. Yun ang gusto ng Lord. Wala pong hindi matibay na aakyat sa taas. Kanya nga sabi ko sa inyo yung mga preacher na tuturo, puro deliverance, puro healing, puro power, puro prosperity. Tapos po, may hihina member nun. Hindi sila matitibay. Kasi pinifeed sa kanila, puro milk ang pinifeed sa kanila. Hindi sila binibigyan ng protein, hindi binibigyan ng meat, hindi sila binibigyan.
Kaya yun nangyayari sa kanila. Ito meat, pag pinag-usapan na po ito mga ganito, meat na po ito. Kinakain nyo, hindi po vegetables ang kinakain ninyo. Meat ngayon ang kinakain ninyo para lumakas po tayo, para tumibay tayo sa ating pananampalataya. And second, kasi hindi pwede sa langit po, yung para tayong nana. Ano ba yung nana? Magano lang, magano na, aray. Walang umaaray sa langit. Wala po. Lahat ng nakarating po doon, hindi umarayan dito sa ibaba. Kanya nakarating ng langit yan, hindi sila umaray dito. Ang titindi ng ginagawa sa kanila, wala pa rin aray! Walang foul! Walang foul. Kahit anong gawin sa kanila, anything goes. Sige, bahala kayo. Basta ako naglilingkod sa Lord. Ako, diretso ako. Ganun sila maglingkod sa Lord. Kaya antitibay. Antitibay nila. Second inspiration, the apostles and the early church. We have read in the Bible about the church history about how they were being persecuted. Hindi lang basta persecuted. They were killed. Brutally killed. Pinahako sila. Imagine, apostoles, yan ang 12 pillars, yung sinasabi ng Lord sa langit, may 12 pillars, and disciples, tapos yun ang sinapit lang. Napakatapat sa Lord, yun ang sinapit. Kaya huwag niyo sabihin sa akin ngayon, ako matapat ako sa Lord. Palagay ko hindi ko pahintulad ng Lord. Sino may sabi sa'yo? Yung 12 matapat yun. Isa lang hindi pinatay doon, St. John. Yung 11 pinatay lahat yun. Yung isa nagpakamatay, si Judas. Kaya pinapaalam sa atin na Lord, hindi ko mo tayo matapat po. Yung sabihin, hindi ka dadanas sa ganun. Hindi po ganun yun. As a matter of fact, baka kanya ka nga naging matapat dahil sa sobrang pagsubok na binibigay ng Lord. Nakakapasa ka, tumitibay ka, tumitibay ka, tumitibay ka, tumitibay ka. Yun po yun. And they were financially oppressed. Ino-oppress sila, pati yung mga mananampalataya noong araw. Imagine, may tindahan sila. Pag sinabi Hudyo, mamarkahan Hudyo, walang bibili sa kanila. Ilan lang ang Hudyo? Napakarami nung kalaban nila, yung hindi Hudyo, mga kapatid, na kailangan bumili sa kanila. Wala, hindi, isolated sila. Walang bumibili sa kanila. Pinagkakaisahan sila. Ganun ang ginawa sa kanila. Pero sige pa rin, diretso sila. Pati yung right nila, sinuppress yung kanilang karapatan. Na-experience sila hunger, humiliation, hinihiya sila talaga. And they were beheaded. Majority of them were beheaded and crucified. Marami pinako sa kanila, and yet, they had finished their race. Why? They endured. They endured. That's why we must also look at their endurance. Kailan tignan po natin yung endurance nila. Kanya, why? Yan ang tanong ngayon. Bakit? Yan ang tanong. Kasi very inspiring po sila kung tutuusin talaga. Very inspiring po. Kasi talagang kung babasahin yung Bible talaga, minsan ka nagkakwento sa akin si Pastor Lea, sabi niya, ito pala ito po sa Nehemiah, ganito pala ginawa dito, ganito pala, sinabunutan pala si ganito. Kasi hinihimay niya talaga, yung binabasa niya, hinihimay niya. Pag hinimay niyo yung Bible, may enjoy niyo ang pagbabasa ng Bible po. Makikita niyo kung gaano sila katibay, kung ano yung ginagawa nila, at ganun din makikita niyo yung kahinaan nila, nandoon din, meron sila. Pero matitibay sila pagdating sa pagsubok, matitibay po sila. At doon kayo ma-inspired sa kanila. Pag binabasa natin ang Bible, doon tayo ma-inspired. Very, 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 very inspiring po yung kanilang buhay dito. And because, why? Yan ang tanong, bakit? Because of their and our greatest and supreme inspiration. Sino? Hebrew 12:2. Looking unto Jesus. Looking unto Jesus, the author and the finisher of our faith, who for the joy that was set before him, endured the cross, despising the shame, and has sat down at the right hand of the throne of God. Paul said, looking unto Jesus, the author and finisher of our faith. Now, ba't sinabing author? Now, author means he authored, and he began, and he originated, he created, and gave birth to the Christian race. Siya po ang nag-umpisa niyan. Magmula pa lang sa kanyang ministry po, ando na po ang race. Ginawa po niya, pinapakita na sa atin, up to the cross of Calvary hanggang sa mamatay po siya. Kaya siya po, pinaka-author ng faith po natin pagdating sa race po na yan. And finisher siya, finisher means that he perfected, he completed, and consummated the race during 3.5 years on earth. Na perfect niya, natapos niya. He lived a perfect life. Despite many obstacles,
persecutions, humiliation, severe and extreme physical pain. Dinanas niya. And yet, He endured. Nakatagal po siya. Naging perfect ang buhay ni Jesus Christ as man sa kabila ng mga balakid na yon na dinanas po niya. Nakatagal po siya. Kaya doon sa parte yon, kaya sinasabing looking unto Jesus. Titingin po tayo kay Jesus Christ po. Sa Kanya tayo dapat tumingin po. Ano ibig sabihin ng looking unto Jesus? Pag sinabing looking unto Jesus, you have to fix your eyes, you have to fix your mind on the Lord Jesus Christ. Ano ibig sabihin kay Jesus Christ ba? Hindi po. To fix our eyes on Him, what happened to Him at the cross of Calvary. Yun ang titignan mo ngayon. Yun nangyari sa Kanya sa cross, yun nangyari before the cross, na ipako siya sa cross. Yun nangyari lahat na yun sa Kanya, kasi ipinako siya sa cross, tapos nando siya, nakadipa siya ron, na hirap siya. Yun ang titignan mo ngayon. And He endured the cross. Natagalan niya. Why? Yan ang tanong. Because the Lord Jesus Christ Himself ran the race of faith when He was upon the earth and He endured the cross. Bakit niya na-endure? Why? Because He knew the message of the cross. And that is very important, saints. Doon sa oras na yun na nandoon siya, He knew the message of the cross. Alam niya. And the message of the cross is humiliation, severe physical pain, emotional pain, martyrdom, brutal suffering, and most of all, the cross means sacrifice of an innocent man. The word sacrifice. Pag sinabing cross, ang number of message is sacrifice. Kaya kay Jesus Christ at the cross, tayo pinatitingin ni Paul. Hindi lang yung cross na yon, tsaka si Jesus Christ. And that cross is not an ordinary cross. That is a rugged cross. Rugged cross, at yung dinaanan niya is a rugged road. Rugged road, patungo ron sa rugged cross. And for your information, yan po ang dinadaanan ng mga Christians. Ang dinadaanan natin ay rugged road, hindi po smooth road, but rugged road ang dinadaanan po natin. May mga matitinik pa niya, may baku-baku pa dyan, may masakit sa paa. Yun po ang atin nilalakad po. Ngayon, pag sinabing cross, kanya nga sabi sa 1 Corinthians 1:18, ano sabi ng mga non-believers? For the message of the cross is foolishness. The message of the cross is foolishness to those who are perishing, to those non-believers, but to us who are being saved, it is the power of God. It is the power of God. So the message of God is foolishness to non-believers. Why? Because they know that cross means sacrifice. Alam nila yun. At yan ang ayaw ng mga tao sa world. Ayaw po. Lalo yung wala siyang kasalanan, tapos sacrifice, ayoko niyan. Minsan nga, kahit may kasalanan na, sacrifice, ayoko niyan. Minsan nga, nagkamali na, alam na mali siya, sacrifice, ayoko niyan. Mabigat yan mga kapatid. Sadly, sometimes, pati Christians po, ayaw ng sacrifice. Bakit? Sino nga naman ba may gusto ng sacrifice? Ba't wala tayong magagawa? Pag sinabing cross, diyan tayo naligtas sa cross eh. Tayo yung dinaanan ng Lord, dadaanan po natin yun. Hindi na pinakungigin niya, hindi yun. Sa ibang way natin dadaanin po ang sacrifice. And even in the form of trials, ayaw na iba. In the form of discipline, ayaw din. Mistake na niya. May consequences, ayaw pa rin na sacrifice. Ayaw nung sacrifice means, kasi alam nila, sacrifice means pain. It's either physical or emotional pain. Basically, madalas po ay emotional pain. Ayaw po natin masaktan. In fact, anong pinasan ng Lord sa cross? Yan ang tanong. Ano yung pinasan niya? Yung meaning, ano yung pinasan niya? The sins of the world. Hindi yung world. Yung mga tao, yung mga problema ng mga tao. Alam niyo, hindi problema eh. Hindi niya pinasan yung mga problema, yung mga sakit, yung mga ganyan. Hindi yun ang pinasan niya. Kasi sa sakit, by His stripes we are healed. Sa mga latay niya, gumaling na tayo eh.
prosperity, walang problema, kasama po sa niligtasan. Pero, ang pinakapinasan niya sa cross ay ang mga kasalanan ng mga tao sa sanlibutan. Kaya yung mga taong offensive sa Kanya, nag-o-offense sa Kanya. In other words, yung cross na yun, ang involved po doon, tao po ang involved doon. Yung kasalanan ng mga tao ay involved doon sa cross na yun. Na ibig ko sabihin, yung cross na yun, ang pinapasan ngayon ng Lord, ay yung mga ginawa ng taong kasalanan, yun ang pinapasan niya. And emotionally, kasama po yun. That's why the Lord said, ito para sa atin. Jesus Christ said in Matthew 10:38, and he who does not take his cross, and follow after me, is not worthy of me. Hindi ka karapat-dapat sa akin pag hindi mo pinasan ang sarili mong cross. Dapat pala lahat tayong dito, may cross po tayo. And sometimes, crosses. Pero cross lang naman ang sinasabi ng Lord. Singular lang. Cross meron. Yung pinaka sa'yo meron. But prior to that, kasi tanong ano yung cross nito na pinapapasan ng Lord nito? Gagawa ba tayo ng courting cross at papasanin natin ganun katulong ginagawa pag mahal na araw? Hindi po ganon. Verse 34, 38. Do not think that I came to bring peace on earth. I did not come to bring peace, but a sword. For I have come to set a man against his father, and daughter against her mother, and daughter-in-law against her mother-in-law. Away ito. And a man's enemies will be those of his own household. Yun ang makakaawa mo, yung mismong nasa loob ng tahanan mo na hindi iba sa'yo. Parang tahimik masyado ang Cuneta Astrodome. Eto na. He who loves father or mother more than me is not worthy of me. And he who loves son or daughter more than me is not worthy of me. Tandaan niyo pirmi yan. Tandaan niyo pirmi. Napakadelikado niyan. Pag nakita ng Lord na mas mahal mo, yung iba lalo, anak, mas mahal mo pamilya mo kaysa sa Kanya, delikado po yun. Hindi po maganda yun. Kasi sinabi ng Lord, love thy God with all your heart, mind, soul, strength, and mind, and soul. Lahat yan, puro sa Lord ang pag-ibig natin. Meron tayo sa pamilya, susunod lang po ang pamilya, hindi number one ang pamilya. Pag ginawa mo number one ang son, ginawa mo number one ang daughter, tapos ka na. Hindi kayo makakasundo ng Lord. You are not worthy of me. Pag mas mahal mo yan kaysa sa akin. Ano pinag-uusapan dito? Emotions. Personal emotions. Next verse. And he who does not take his cross, ayun, sa kanya pinasok yung cross ngayon. His cross and follow after me is not worthy of me. Ayun na. Sino ngayon ang cross na binabanggit ng Lord? Lumilitaw, lumilitaw. Na ang cross dito ay yung mga tao na hindi iba sa'yo, na ka-conflict mo. O maaaring iba rin sa'yo, pero ka-conflict mo. Yung cross na yun, na binibit-bit mo talaga. Dahil sa kanya umaring, ugali, hindi maganda, sa kanyang bagay na ginagawa hindi maganda. Yun ang cross natin ngayon. Mark 8:31-32. Bakit kailangan bitbitin? And he began to teach them that the Son of Man must suffer many things and be rejected by the elders and chief priests and scribes and be killed, and after 3 days rise again. Ito na si Peter. And he spoke this word openly. Then Peter took him aside and began to rebuke him. Ang sabi ni Peter, Lord, hindi pwede mamatay ka. Kailangan buhay ka talaga. Kailangan buhay ka. Alam mo, hindi sinabi, salamat, nagmamalasakit ka sa akin. Ito, sugon ng Lord eh. Ang sabi niya, and when he had turned around and looked at his disciples, he rebuked Peter. Si Peter ang nirebuke, saying, get behind me, Satan, Satanas, balis ka sa likod ko. For you are not mindful of the things of God, but the things of man. Yun ang mabigat na sinabi niya kay Peter. You're mindful about the things of this earth, but not of the things of God. And supposedly you, Peter, you are my disciples. Dapat ang mind mo nandun sa mga heavenly things, hindi doon sa earthly things. Dahil disciples kita. Likewise to us. Lahat tayo as disciples of Christ, tayo po dapat ang
number one sa atin, mindful tayo about heavenly things at hindi masyado dito po sa earthly things. Kaya sinundan niya. And when he had called the people himself, with his disciples also, he said to them, whoever desires to come after me, let him deny himself. Yan ang matindi. Deny yourself. Ano kaya i-deny natin sarili natin? Your personal emotion. Hindi nyo pwedeng pairalin sa Lord. Pag binangga ninyo yung trials ninyo sa emotion at binangga nyo personal emotion, pinairal ninyo, tapos na po. Hindi kayo papasa. Hindi kayo tatagal. Hindi kayo titibay. You will not endure. Hindi ka makakatagal pag binangga mo na yan. You have to deny your personal emotion. Tatabi mo yan, personal emotion mo. Lord, thy will be done. Kung anong kalooban mo, siyang mangyari. Gusto mong pasanin ko to? Yes, Lord. Papasanin ko to. Walang problema, Lord. Yun ang gusto, Lord. And that's a disciple of Christ. Let him deny himself and take up his cross and follow me. Why? Why do you have to carry that cross? Next. Whoever desires to save his life will lose it. Mawawala. But whoever loses his life for my sake, and the Gospels will save it. In other words, pasanin mo yan, alang-alang sa gospel ng ating Panginoon. The gospel of salvation. Ano ba sabihin nun? Okay, listen to me carefully. Ano na yan? Di ba save na siya? Save na ako, save na siya. Nagkaroon lang kami ng conflict. Oh, yes. Pero pwedeng hindi ma-save yan. Pag yan pinatulan mo, pwedeng hindi ma-save yan. Magalit siya, makagawa ng bagay na hindi maganda yan. Hindi pa niya ikaligtas, hindi pa niya ikasama sa rapture day. Kaya kung talaga ikaw, Christian ka, carry your own cross. Bitbitin mo yan. Bahala ang Lord yan. At Lord ang bahala magbago sa kanya. Pero, bitbitin mo. At naniniwala kong matitiis mo pag ang nasa mind mo, yung gospel ng Lord, kailangan maligtas tong taong ito, kailangan manatili ligtas tong taong ito, kailangan maligtas tong taong ito. Sa sacrifice ko na yung personal emotion ko, alang-alang sa taong ito, sa sacrifice ko na, Panginoon, sa sacrifice ko na, Panginoon. Ganun po dapat. Wala tayong magawa. Yun po yun. Kasi may mga nagtuturo ngayon eh. O yung isa, ang tindi magturo yun. Ang turo niya, pag ang tao, hindi mo makakasundo, ba't mo pahirapan ang sarili mo? Pabayaan mo siya. Huwag siyang batiin. Hindi yan tao para sa'yo. Hindi po ganun. Ang Kristiyano, hindi po ganun. Dahil kung ganun ang gagawin natin, wala matitira sa atin. Kasi iba-iba ugali natin eh. Hindi ganun. Kasi sinabi na, Lord, you have to love one another. Mahalin nyo isa't isa dahil may kanya-kanya kayong kahinaan. May kanya-kanyang kalakasan, may kanya-kanyang kahinaan. Magbabanggaan kayo, sigurado kanya. Ang pinaka missing link niyo walang iba kundi ang love. Kanya yun ang kailangan nandun. Ang love ang nandun. Dahil yun ang magkoconnect sa inyo despite of the fact na meron kayong mga weaknesses. Pero magkoconnect kayo dahil doon sa love na sinasabi ko sa inyo. At makakatagal ka pag nandun na ang pag-ibig sa puso po natin. In other words, we run as we carry our cross. Ayun. Tumatakbo tayo, dala mo ang cross. Depende sa'yo kung paano mo pabibigatin ang cross. Kaya hindi nadala mo, masama loob mo, mabigat yan. Pero kung dinadala mo, alang sa gospel ng Lord, walang problema to. Alang sa gospel ng Lord, walang problema. Papasalin kita, walang problema. Yun ang dapat. Supposedly, ganun dapat talaga. In other words, we run as we carry our cross while we run, take note, as we carry our cross while looking unto Jesus Christ, the author and the finishers of our faith. Meron kang tinitignan. Para lang basketball yan eh. Pag naglalaro ka ng basketball, of course, ang mind mo nasa goal. Kailangan makashoot ako. Yun nasa mind mo.
Nandun ka pala sa court ng kabila, andito ka pala, labas mo yung bola rito. Ayun ang court mo, sa kabila pa yun. Ang layo nun ha. Yun na, nasa isip mo, kaya makashoot kami. Yun na, dinidring mo bola. Pasa, mamaya, sa ilalim, pak. Pag may malapit doon, pak, shoot agad. Ayun, palakpakan agad. Kasi na-shoot mo rin sa goal. Why? Ang mind nila, ang goal nila, ano? Manalo. Paano mananalo? Makashoot doon sa goal na yun. Ganun din tayo. Ang mind mo habang tumatakbo ka, at ang eyes and mind, mata tsaka mind mo, nandun kay Jesus Christ na sa cross nakapako. Ang tinitignan mo, nakapako siya sa cross. Yung hirap na dinadanas niya, yun ang dapat tignan po natin. You know why? Pag hindi nyo ginawa yun, Hebrew 12:3, siya na nagsabi, "For consider him who endured such hostility from sinners against himself, lest you become weary and discouraged in your souls." Yan ang problema na marami. Pagod na ako. Ayoko na. Discouraged na ako. Ayoko na. Hindi mo lang yung souls mo ang nadi-discourage. Ang souls mo ang pagod na. Pagod na kaluluwa. Ayoko na. Pagod na ako. Sawa na ang puso ko. Pagod na ang puso ko. Ayoko nang bitbitin kanya. Bahala na. Maghiwalay na lang kami. Ganun lang kami. Iyon ang mangyayari po. Why? Napagod ka eh. Pag napagod ka, ano gagawin mo? Titigil ka. Ipagod ka eh. Sino nakita pagod na? Sige pa rin ang sige na, hindi lamang nakalabas. Nakita mo yung mga coaches, di ba? Ay, pagod na si ganun. Palitan mo. O, palit na naman siya. Hindi siya nakita, hindi lano. Ay, malawit na hindi lano. Pagod na yun. Ay, palitan mo. May mga kapalit sila eh. Dahil pag napapagod eh. Ang problema, dito sa race natin, walang pwedeng pumalit. Tayo talaga ito. Tayo tatakbo. Tayo magpapasanyan. Tayo hihit doon sa goal natin. Tayo po, wala po tayong option, walang alternative, walang challenge sa atin. Walang challenge sa atin. Wala po, tayo lang po. Paano ka magpapakapagod ngayon? Wag. At titsakin ko naman sa inyo, pag nangibabaw ang pag-ibig sa'yo, hindi ka mapapagod. Bagkos, mahahabag ka pa doon sa tao. Mahahabag ka doon sa tao hanggang sa magpatuloy ka. Meaning, pag hindi kayo tumingin doon, bibigat ang cross natin. At yung pagtingin mo sa cross, magpapagaan sa bitbit mo. You know why? Kasi, alam natin lahat, wala pa sa kalingkingan yung sacrifice natin sa sacrifice nung nakapako doon sa cross. Wala pa po. Bigay nyo na sa akin yung pinaka-api sa inyong lahat. Sabi mo ikaw ang pinaka-api sa lahat, minura ka, ginanon ka. Ipantay mo ngayon doon sa nasa cross. Kapantay pa rin. Kapantay ba o hindi pa rin? Malayo pa rin. Grabe ginawa sa akin. Hiniya ako, ginanon ako, sinigawan ako, minura ako, ginyanan ako. Kahit dinukduk ka pa niya, ginanon ka pa, doon ka hiniya mismo. Hindi pa rin maipapantay doon sa ginawa doon. Why? Yung pinatitignan sa'yo ni Paul, na naghihirap na namatay na yon, walang kasalanan. Ikaw, tignan mo yung sarili mo ngayon, mula no accountability mo, hanggang ngayon, ilan na ang kasalanan nagawa mo? Para sabihin mo ngayon, mas matindi yun sa'yo. Kaya tayo pinatitingin ni Lord. Dahil yung pinatitignan sa atin, despite na walang kasalanan ni isa sa tao, ni hindi nagkasala, and yet, binitbit yung kasalanan nating ng mga nagre-reklamo sa cross. Siya bumitbit ng kasalanan natin. Wala naman siyang kasalanan. Ikaw, yung nagmura sa'yo, maaaring yun ang may kasalanan sa'yo. May iba pa. Ang dami mong kasalanan nagawa, pinatawad ka lang ng ating Lord. Pero ang dami mong kasalanan, my friend. Lahat tayo nandito, ang dami natin kasalanan. As a matter of fact, hanggang ngayon, marami sa atin may kasalanan pa din. Pinatatawad lang ng ating Lord. Paano mong ipapares ngayon? Yung nando sa cross na yon, na nag-sacrifice, nag-suffer siya. Sa suffering na dinadanas mo ngayon, sa sacrifice na dinadanas mo ngayon, hindi mo maikukumpara. Hindi. Kahit ganong kabigat. Kahit sabihin natin na ang suffering mo sa finances, ang pasok niyan, emotion pa din.
Nakita mo pag financial may problema ka, nadi-discourage ka, minsan nagda-doubt ka na kung ano. Emotion, umiira ng emotion sa atin. Sakit, ganun din. Pag hindi ka gumagaling, ang emotion pumapasok na. Hindi natin makaya ang emotion natin. Minsan nagrereklamo tayo, nagtataka tayo, Lord, naglingkod ako, ba't ganito, nagkasakit ako ganito. Yan na po, emotion pa rin yun. Kaya sabi ko sa inyo, ganun katindi ang personal emotion. Yan ang magpapabagal sa atin. Yan ang magpapahinto sa atin. Pero kung tayo, at yung emotion natin, i-deny mo, delete your personal emotion, then, looking unto Jesus, the author and the finishers of our faith, tatagal ka sa lahat ng iyong mga pinoproblema sa buhay. Kanya nga, imbis na mag-self-pity ka, mag-iiyak ka, at i-recall mo pa lahat yung mga nangyari, pambira, siguro kung di ganun, ganito nangyari. Siguro kung ito ang ginawa ko, useless, my friend. Why? Lamentation 3:37, walang nagaganap sa world na hindi pinahintulot ng Diyos. Kaya ginawa mo yun, kaya hindi yun, mangyayari yan. Dahil pinahintulot ng Diyos. Dalawa yan, ha? Pinahintulot at yung isa, kalooban ng Diyos. Kaya hindi lahat siyang kalooban ng Diyos. Yung iba, pinahintulot ng Lord. Kaya delikado yung pinahintulot ng Lord. Kasi minsan pag makulit ka, papahintulot ng Lord para ipakita sa'yo ng mali ang sinasabi mo yan. Kaya dalawa yun eh. Pero lahat yan ay kalooban at hindi, pinahintulot ng Lord. Kanya kahit huwag natin sabihin, mag-iiyak ka pa, sana ganun ginawa ko sa iba, lalo na iba. Kung alam, naglingkod ako ng ganun, pagkatapos ito lang pala magyayari sa akin, wag. Kasi mas mabigat yung nando doon. Walang kasalanan yun, pero anong ginawa? Hindi naglingkod, binigay yung buhay sa atin para maligtas lang tayo. Paano mo ngayon ipapantay yung nararamdaman mo, tsaka yung problema mo, yung kabigatan mo, yung cross mo, sa cross na dinala niya. There is no comparison, my friend. Gusto mong tumibay? Yun lang, pirme. Looking unto Jesus. Tumatakbo ka, looking unto Jesus. The author and the finishers of our faith, looking unto Jesus. Yun lang, tumingin. At titsaking ko sa inyo lahat, tatagal po kayo hanggang sa finish line. Tatagal po kayo. Aabot po kayo. As a matter of fact, malapit na po ang finish line natin. Naniniwala ko. Napakalapit na ng finish line. Pag tunog lang ng trumpet na Lord, tapos na yan eh. Kaya kailangan ina lang sa atin. Endure to the end. Magpakatibay tayo. At yung sacrifice, wag natin laitin yung sacrifice, kundi tanggapin natin ang buong puso. Pero nandun naman ang gabay ng Lord sa atin. At sa Lord, dahan tayo tumingin, matatagalan po natin kahit anong klaseng sacrifice ang dinadanas po natin sa ngayon. Alam ko, sa oras ito, alam ko po, marami po sa inyo, kasi kayo nanonood sa television, alam ko yung cross na binibitbit mo. Alam ko yung emotional pain na nadadama mo. Kasi ako dumadanas niya, madalas, na emotional pain. Kung di ako marunong mag-deny ng personal pain, ng personal emotion ko, matagal na ako wala dito. Matagal na ako hindi nangangaral. But I learned, and I must learn to deny myself, to deny my personal emotion para lang makadiretso ako, para makapaglingkod ako, makapag-serve ako sa ating Panginoon po. Yun po ang kailangan natin. Ang number one kalaban natin ng personal emotion po natin. Huwag niyong pairalin. Huwag po. I-suppress po natin. Matuto tayo i-deny ito. Nakita niyo, maganda, matatagalan ninyo at makukuha niyo na mabuhay ng ayon po sa kalooban nung nakapako doon sa cross last 2,000 years ago. Kaya sa atin po lahat na nandito, kung meron man tayong dinadalang ganyan, yun na lang gawin mo. Tumingin ka lang sa ating Panginoon. Tignan mo ang cross of Calvary. Gagaan ang pakiramdam mo. Gagaan. Isa lang sasabihin mo, Lord, alam ko po. You don't deserve it, Lord. Hindi mo deserve nandyan ka. But we all deserve, Lord. Sino gagayahin natin? Yung magnanakaw. Dalawang magnanakaw, sabi ng isa, Hoy, talaga ganyan ko ako, Kristo. Ligtas mo kami. Ligtas mo, pati sarili mo, ligtas mo. Ano sabi ng isa? Hindi ka nahihiya sa sarili mo? Yan, walang kasalanan yan, taong yan. Tayo dapat lang, kasi makasalanan tayo, may kasalanan tayo. Dapat lang, pako tayo rito, dapat mamatay tayo rito. Yun ang maganda.
Yung ganun magandang mentality, perception, yun ang maganda. Yung sa magnanakaw na yun. Sinabi niya, deserving kami. Hoy, ikaw, pati ikaw, dalawa tayong magnanakaw, deserving tayong mamatay dito. At nagkagaganyan ka dyan. Yan, walang kasalanan yan, hindi dapat mamatayan. Pero hindi. Minsan iniisip natin, we don't deserve it, we don't deserve it, we don't deserve it. Ano we don't deserve it? Lahat tayo deserving tayo kung ano mangyari sa atin. Deserving tayo. Why? Because you are only saved by grace. Grace lang ng Lord ang pagkakaligtas po sa atin. Kaya naman ang mangyari sa atin, kinaglilingkod ka ng buong katapatan o ano, you deserve it. Kasi tinetest ka ng ating Lord. Lahat tayo is subject to test. Lahat tayo subject sa trials. And more often than not, ang trials natin ay emotional trials. Na ayaw natin ng pain. Sometimes, sakit mo, di ba, sinampal mo yung tao. Minsan napatawad mo na agad pero yung sinugatan yung puso mo, grabe. Taunan, di pa malimutan talaga Kasi ito na bumaon bumabaon. Hindi lang nagmamarka, umuukit dito sa puso. Wag. Matuto kayo magbura sa puso natin ng ganyan. Kasi sa puso natin, nandun na si Kristo. May taga-bura ka na sa loob Pabihan mo ng burahin na nung nasa loob kung ano may nasa heart mo para mawala yung hinanakit po natin, mawala yung ating mga bitterness kung meron man sa ating puso. Sa umagang ito, mananalangin po tayo. Shall we all stand please? Tumayo po tayo lahat. Just close your eyes. Nararamdaman mo na bibigatan ka sa orsa ito. Pwede mong kausapin ang Lord. Pwede mong kausapin ang Lord. You can kneel down if you want. Come on, you can talk to Him right now. Talk to Him. Close your eyes and talk to Him right now. Bigay mo sa Kanya lahat ang kabigatan mo. Bigay mo sa Kanya lahat ang kabigatan mo. Casting all your cares upon Him because He cares for you. Mahal ka niya.
Alam niya hindi nadala mo. Nakikita niya hindi nadala mo. At alam niya halos bumigay ka na. Alam niya bigat ka na. Pero huwag kang mag-alala. Mas mabigat ang dinanas niya. Pero nakayanan niya alang-alang sa'yo. Kaya alam ko makakayanan mo. Sa tulong din ng kamay na nakapako ngayon sa krus. Sa tulong ng kanyang mga kamay. Makakayanan mo lahat ng yan. Makakayanan mo lahat ng yan. Although sometimes nasasabi mo sobrang bigat na. Pero makakayanan mo pa rin. Matatagalan mo pa rin. Dahil nasa iyo siya ngayon. Yung nakapako na yun, nasa iyo ngayon. Nasa iyo ngayon si Jesus. Siya, the only God that can help you, my friend. The only God who can heal you. The only God who can comfort you and pacify you. And His name is Jesus. His name is Jesus. Oh, hallelujah. Oh, Diyos na nasa langit. Nasa harapan mo yung mga anak, Panginoon. Sinasabi nila at kahit hindi nila sabihin, alam mo, Lord, ang dinadala nila sa kanilang buhay. Alam mo rin kung gaano kabigat ang kanilang dinadala, Lord. Kaya inihiling ko sa iyo, Panginoon ko, ikaw na po ang bahalang magpagaan ano mga niyan dalahin sa buhay. Ikaw na ang bahala, Panginoon ko, na magbigay ng kagaanan sa Kanya. At Lord, pakita mo at paramdam mo sa Kanya na hindi mo siya iniiwanan magpakailanman. At alam mo, hindi mo siya iiwanan, Lord. Panginoon ko, padama mo ngayon yung gaan sa Kanya. Yung Kanyang kabigatan ay palitan mo ng kagaanan, Panginoon ko. Iunat po ang kamay mo sa Kanya, Lord. Sa lahat ng mga nandarito sa building na ito, Panginoon ko, tulungan mo maibsan lahat, Panginoon namin, dinadala, Lord. Magaanan kami sa lahat namin dinadala, Lord. Dahil alam namin kung wala ka, hindi namin kaya, Panginoon. Pero kung titingin lang kami sa cross, Panginoon, makikita namin ang nangyari sa iyo, Lord. Makakayanan namin, Panginoon, sapagkat wala pa sa kalingkingan na nangyari sa iyo, Panginoon ko, sa amin, Lord. Wala pa po, Panginoon ko. Pero natiis mo lahat, Lord, alang-alang sa amin. Kanya ngayon po, Lord, ay magtitiis din kami alang-alang sa iyo, Panginoon ko. Alang-alang sa gospel mo, Lord. Alang-alang sa iyo, Lord. At sapagkat alam ko rin na hindi man ito magtatagal, Lord, at isang araw, kukunin mo rin sa amin, Panginoon, mga kabigatan na ito para palitan ng kagaanan, Panginoon. Diyos na nasa langit, yunat mong kamay mo sa bawat isa. At inihiling ko sa iyo, Lord, na tulutan mo madama nila ang taloy ng Espiritu Santo sa kanilang soul and spirit sa oras na ito. Oh, hallelujah. Maraming salamat sa ating Panginoon sa napakagandang mensahe, mga kapatid, na siguradong magpapatibay na naman po sa ating po mga pananampalataya. Amen po ba? So talagang kailangan po na we need to continue to run, or we need to continue running the race. Napaka-importante po niya sa kabila ng mga problema, yung mga hardships, yung mga struggles po natin. Of course, yung mga sufferings po, we should look unto Jesus, na siya pong author at finisher po ng ating po mga pananampalataya. At wag po natin kalimutan, while we are running the race, tandaan po natin yung mga requirements to lay aside every weight, lahat na nagpapabigat po sa atin. Tanggalin po natin, ano man yung nagpapabagal po sa atin. Sa pagtakbo po ng race, kailangan alisin po natin yan, tanggalin po natin yan. Kailangan din po talaga nandun po na yung sacrifice po to run with endurance po. Amen. So hindi po tayo dapat na nakafocus sa ating po mga personal na emotions, of course, but we need to fix our eyes, our mind, walang iba kundi sa ating Panginoong Jesucristo lamang po, for us to endure that race of life. Hanggang dulo po yan, mga kapatid.
Amen po. So sa pagkakataon pong ito, if we have first-time guests and visitors, unang-una po sa lahat, sa mga bisita po namin, maraming salamat for coming over, hoping that you're all blessed. Talagang we're so glad na makasama namin kayo, na magpuri sa Panginoon, makinig ng salita ng Diyos. Meanwhile, sa mga bisita po na nandito, sa lahat mga guests po namin, sa mga first-timers, sa mga visitors, even our first-time viewers po, gusto po ng Panginoon na kayo din po ay sumunod po sa kanyang kalooban. Na kayo din po ay makatagal din po sa kabila ng maraming pagsubok sa buhay. Perhaps ang iba sa inyo dumaraan ng iba't ibang klase ng pagsubok at problema. So kailangan po natin ma-endure to. Kailangan makatagal po tayo, makatakbo po tayo ng race na napakinggan po natin na nandun po yung endurance po. Kaya po at this moment, we are inviting you to accept Jesus in your life as your personal Savior. And believe in His gospel para po tayo po'y maligtas. Napaka-importante po para makatakbo din po tayo ng karera. Now, pag sinabi po nating kaligtasan, ang sabi po sa Ephesians chapter 2 verse 8, so please listen to me sa lahat ng mga bisita na nandito, ganyan po sa mga first-time viewers. Ang sabi po sa Ephesians chapter 2 verse 8, for by grace you have been saved through faith. Malinaw po na sinabi ng talata that we are saved by grace through faith. Kaya alam po, ang tanong, saan tayo mananampalataya at maniniwala? That is the question. Now, it is found in 1 Corinthians chapter 15, verses 1 to 4. It is about the death of Christ, the burial of Jesus Christ, and the resurrection of Jesus Christ na kailangan po natin sampalatayanan at paniwalaan. Napaka-importante po nito na kailangan maniwala at manampalataya tayo sa death, burial, and resurrection ng ating Panginoon. Kaya lang ang tanong, is believing enough? Pag tayo po ba'y nanampalataya, tayo naniwala, wala na tayong gagawin, hihinto na tayo doon, tutuldok na po tayo doon. Ang sabi po sa 1 Peter chapter 4 verse 17, what will be the end of those who do not obey the gospel of God? Ibig sabihin, ano daw ang katatapusan, ano daw ang dulo doon sa hindi sumunod sa gospel ng ating Panginoon. So sa madalit sabi, the gospel of Christ must be obeyed. Pag tayo nanampalataya, tayo naniwala, kailangan lakipan po natin ang pagsunod. Hindi po tayo matatapos sa believing, kundi kailangan ito po'y sundin po natin. Kaya lang ang tanong, how will you obey? It is found in the book of Acts chapter 2 verse 38. Unang-una, we're going to repent. We're going to confess our sins. We're going to ask for forgiveness. At naniniwala ako, kahit pakiramdam mo, ang dami mong kapalpakan, ang dami mong kasalanan sa Panginoon, ang bigat na nagawa mo, or ikaw na yung pinakamasama at maruming tao sa balat ng lupa, yun yung feeling mo. Believe me, but for as long as nandun po yung genuine repentance, dahil yan po ang tinitignan ng Panginoon, yung taos puso ng pagsisisi, the Lord is willing and able to forgive your sins. Diyan din po papasok yung death to sin. So yun po yung unang step. Kailangan tayo po'y mag-repent or tayo po'y magsisi po ng ating po mga pagkakasala. Yan po yung number 1 na gagawin natin. Unang-una, we need to repent. Now, second, we need to be baptized in the name of Jesus Christ. So tayo naman po'y babautismon sa tubig. So ilulubog po tayo sa tubig in the name of Jesus Christ po yan. At ang sabi po sa Romans chapter 6 verse 4, therefore we were buried with Him through baptism into death. Ulit ko, we were buried with Him through baptism into death, that just as Christ was raised from the dead by the glory of the Father, even so we also should walk in newness of life. So sa madalit sabi, we need to be baptized in the name of Jesus Christ. Why? Dahil para bagang inililibing po natin ang ating pong mga kasalanan, kasabay naman po ng paglilibing kay Kristo. And take note, hindi po ito paghuhugas ng dumi ng katawan, kundi ito po yung paghuhugas at pag-aalis po ng ating pong mga kasalanan. So yan po yung pangalawang step. We need to be baptized in the name of Jesus Christ. Now the third step is we need to receive the gift of the Holy Spirit. Diyan naman po papasok ang ating transformation, yung ating pong regeneration. So sa madalit sabi, mababago na po tayo. Na binanggit po sa Romans 8:11, ganyan po sa Titus 3:5. In fact, once we receive the gift of the Holy Spirit, we're also receiving power. Aminin nyo man hindi sa lahat ng mga first-time viewers. Lahat tayo may kahinaan. Minsan, ang hirap magbabago isang buwan, 2, sa susunod na panahon, bumabalik ka sa dati. Bakit? Sarili mo lang eh. But you know what? Once you receive the gift of the Holy Spirit, yan yung sinasabi nating power. Power saan? Power to overcome all our weaknesses. At yan din po yung magpapaalala po sa atin para makasunod po tayo sa kalooban ng ating Panginoon. So take note, ito pong 3 bagay nito ay kailangan maganap po sa atin. Una, we need to repent. Second, we need to be baptized in the name of Jesus Christ. And thirdly, we need to receive the gift of the Holy Spirit, and that is what we call the good news, and that is the gospel of Jesus Christ. So at this moment, sa lahat po ng mga bisita na nandirito, pwede po ba naitaas natin ang ating 2 kamay bilang tanda ng pagsuko sa ating Panginoon? Yuko natin ang ating mga ulo.
Likewise, doon po sa mga first-time viewers po natin, taas natin yung kamay natin, yung po natin ng ating mga ulo. And please repeat after me with this prayer na nandun habang binabanggit natin ang mga panalangin ito na nandun yung taos-puso na tayo po'y nagsisisi at humihingi ng tawad sa ating Panginoon. Tayo po sa likod, tapat natin yung kamay natin sa kanila, pag-pray natin sila. Sige po, please repeat after me. Panginoong Jesus, lumalapit po ako sa iyo bilang isang makasalanan. Patawarin mo po ako sa lahat ng aking mga pagkakamali at pagkukulang. Sa oras na ito, tinatanggap po kita bilang sariling tagapagligtas at tinatanggap po kita bilang Diyos ng aking buhay. Naniniwala po ako na ikaw ay namatay, ikaw ay nilibing, at sa ikatlong araw ay nabuhay na magmuli. Tulungan mo po ako makapagsimula ng bagong buhay at idagdag mo po ako sa iyong kaharian. Maraming salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. So yun po yung first step. Para sa pangalawang step po, nandiyan naman po ang ating po mga telephone numbers sa screens po ninyo. Pwede kayong tumawag dyan or mag-message po sa ating pong FB page para magpa-schedule po tayo ng water baptism. So meanwhile, here's our beloved Pastor Norma for the additional message and benediction. So once again, God bless every one of you and to God be all the glory. Amen. Praise God. Purihin po ang ating Diyos. Napakaganda pong mensahe ng ating Lord. Let us run. And thank you, Pastor Lud, sa patuloy na paghahayag ng Gospel of Salvation. So, ngayon po tayo po idadako sa ating pong offertory. Luke chapter 7, verses 3 to 5. When he heard about Jesus, he sent elders of the Jews to him, pleading with him to come and heal his servant. And when they came to Jesus, they begged him earnestly, saying that the one for whom he should do this was deserving, for he loves our nation and has built us a synagogue. Purihin po ang ating Diyos. Tunay nga po na hindi pumawala talaga ang mga taong tumutulong sa gawain ng Panginoon. Kahit sa panahon nila, ay meron pong centurion na kung saan nagkaroon ng malubhang sakit ang kanyang alipin na idinudulog ito sa mga apostoles. So using the good works of the centurion, sinabi ng mga apostoles kay Lord, na Lord, siya po ang nagpagawa ng ating synagogue. So makita natin kung paano pinagaling ng Lord yung alipin ng centurion na yon. Dahil itong centurion na to ay nagkaroon siya ng pag-ibig sa mga Diyos ng Hudyo. Tayo po, yung Diyos ng Hudyo na yan ang ating Diyos sa ngayon. Kaya napakapalad po natin sapagkat sa atin nagpahayag ang tunay na Diyos. Kaya pagkakataon naman din natin na tumulong sa kanyang gawain na ma-promote ang kanyang salita upang maraming tao ang maligtas, matuto kung paano pa mabuhay sa lupa at maging kalugod-lugod sa kanyang harapan. So this time, tayo po ay magbibigay ng ating handog sa Panginoon, ng ating offering, ng ating mga tithes. For complete details of our online giving, please refer to the ways and means diyan po sa ating ABP. Maraming salamat din po sa mga kapatiran walang sawang sumusuporta sa ating mga gawain. Let's unite for our congregational fasting on July 20, Saturday, 9 a.m. at Star Mall EDSA Show Trade Hall. To all new generation, join the upcoming winter fire entitled Tenderloin on July 27, Saturday, 9 a.m. at Gilgal Church Center. Register for 350 pesos, inclusive of food and drinks. We are also in need of a project-based visual effects artist and dressmaker. You may send your resume and portfolio to the email flashed on the screen, or you can also contact the number provided. Alright, tumayo po tayong lahat
At magbigay po tayo sa Panginoon ng pangwakas na panalangin. Sabi mo sa katabi mong, let us run the race. Amen. Kasi marami na po ang nangihina at nandulupaypay. Yung natin mga ulo, let us pray. Dakilang Ama, totoo nga po, na bago ka dumating, marami po manghihina, mandulupaypay, madidiscourage. Kitang-kita mo po itong nangyayari sa iyong mga anak. Kaya naman ngayong umaga na to, salamat sa aming beloved Bishop, dahil buhay na buhay kang nakipag-usap sa amin, Lord. Tulungan mo po kami, O Diyos, na lagi kami makatayo upang maipagpatuloy namin ang takbuhan na to. Ngunit bago po namin magawa, basbasa mo ng endurance sa mga anak mo upang hindi manghina at manlupaypay. Sapagkat tingnan namin ang nangyari sa iyo sa Cross of Calvary. At bago ka palang makarating dun, katakatakot na hirap ang dinanas mo. Katakatakot na kahihiyan ang dinanas mo. Kung kami, Panginoon, ay manghihina, ano, Panginoon, ang maitutulong namin sa iyo? Sobrang hirap ang dinanas mo para lang kami mailigtas. Kaya tulungan mo kaming tignan namin ang ginawa mo sa Cross of Calvary. Looking unto Jesus, the author and finisher of our faith. Huwag kaming manghina, huwag kaming malupaypay. Kahit anong pagsubok, Lord, ilagay namin sa ilalim ng aming mga paa. Tapakan namin ito. Ay itaas namin ang malaking pag-ibig namin sa inyo. Sapagat ayaw namin na malungkot ka. Gusto namin, Lord, na masaya ka sa piling namin. Kaya iunat mo ang iyong mapagpalang kamay, basbasan mo ang bawat isang mga anak mo nandirito. Igawad mo ang lakas, igawad mo ang katalinuhan, ingatan mo ang mga pisikal ng pangatawan, ingatan mo ang mga emotion, ingatan mo ang mga pananalapi. Lahat ng mga pangako mo sa inyong mga anak ay boost mo, Panginoon. Spare mo, O Diyos, sa lahat ng mga gawa ng kaway. At nagtitiwala po kami na makakatakbo kaming dire-diretso. Hindi kami manghihina. Alisin lang namin ang mga nagpapabigat na ito sa aming mga buhay. Ang mga kasalanan, alisin namin, Lord. At kami ay lubusan makakarating sa inyong harapan. Maraming salamat din po sa iglesia na to na patuloy mong binibigyan ng katalino at kaalaman upang ma-share, Panginoon, ang tamang doktrina. Pagpalain mo po ang pangangaral ng aming beloved Bishop. Ganon din po, O Diyos, dumami ang marami mga taong maglilingkod sa inyo, Ama. Tinataas din namin ang aming bansa, Panginoon. Huwag mo paubaya ito sa kung ano pa mga problema. Mga leaders namin laging magkaroon ng katalinuhan kung paano maayos ang problema ng bansa. Huwag mo rin kami pahintulot, Panginoon, sa mga natural calamities na yan na nagbibigay sa amin ng hirap, Lord God. Ganon din po, O Diyos, maraming salamat sa mga kapatiran na patuloy nagdadala ng mga kaluluwa. Ang mga kaluluwang lumapit sa harapan, Panginoon. Basbasa mo po silang lahat po sila ay mabautismuhan at hindi lamang po sila sa bautismo huminto, kundi patuloy silang maglingkod sa inyo, makinig ng iyong banal na salita. Pagpalain mo, Panginoon, ng iyong mga anak. Pagpalain mo po, O Diyos, ang mga salitang tinatanggap namin na ito po ay lukluk mo sa aming mga puso't kaisipan. Huwag po namin kalilimutan ito. Salamat po ng marami sa iyo. Sa iyo po lahat ang kapurihan. In Jesus' name we pray. And everybody say Amen. Amen. The Lord bless and keep you, make His face shine upon you, and be gracious to you, and lift up His countenance upon you, and give you peace. God bless you, and to God be the glory. A blessed day to all brethren. Let us pay attention to these important reminders. For online giving and Bible study offerings, you may refer to the details on the screen. Kung nais niyo pong magpa-schedule ng baptism or one-on-one counseling, you can call us via the contact numbers flash on the screen o mag-send ng message sa ating Facebook page. Support our church and our mission. We are delighted to share these church updates. Experience God's presence and be edified by His Word at our on-site worship service.
Join us at Cuneta Astrodome next Sunday at 9 a.m. Spread the news and bring your loved ones and friends. To God be the glorians. Don't miss the exclusive topic of our Servants Force devotion entitled The Godhead, which is also a part of the OGEP 101, happening every Tuesday, 7:30 p.m. via an exclusive YouTube link. Fill our cups and nurture our faith at our next congregational fasting on July 20, Saturday, 9 a.m. at Star Mall at the Shaw Trade Hall. See you there! To all participants of the STARTS workshop by the CatProd team, see you on the next leg on July 27, 2:30 p.m. at Gilgal Church Center. A course on videography and basic CapCut has been added. Sign up now via the QR code because registration is still ongoing. Unveil the drive behind your actions, your desires, intentions, and motivations. Join us in the upcoming New Generation Winter Fire entitled Tenderloin on July 27, Saturday, 9 a.m. at Gilgal Church Center. Registration fee is 350 pesos inclusive of food and drinks. To all students who are done with One of C Books 1 and 2, the next online workshop to become a certified Book 1 One of Seer is on July 27, Saturday, 1 p.m. via Zoom. Registration fee is 200 pesos per head. Scan the QR code to register or sign up via the One of C portal at onefc.jctgbtg.com. Join us in bringing the spirit of our church anniversary to life. Open auditions for the following roles are ongoing. Sign up via the QR code to be part of this activity. The church is also in need of a project-based visual effects artist and dressmaker. You may send your resume and portfolio to hrdept@jctgbtg.org, or you can also contact the number flashed on the screen. Good news! This is your chance to join the Servants Force, calling all those with God-given gift and skills. We are looking for passionate individuals who will be part of worship team, CatProd, and service operations ministries. Meanwhile, for worship team, we need vocals and band such as electric or acoustic guitarist, bassist, keyboardist, and drummer. For CatProd, we need new addition to the C-Cube, video team, multimedia and graphic services team, audio and tech support. The service operations is also in need of Bethesda, Gideon, and comrades. Those who want to join must have completed One of C Books 1 and 2 as a basic requirement. Scan the QR code or fill out the ministry form found on our website or at the information area every Sunday. The Servants Force Department will get in touch with you after successfully submitting the form. Sign up now. IDO for Music is now available on Spotify, Apple Music, Deezer, Amazon Music, and other digital platforms. Use IDO for Songs on Facebook, Instagram, and TikTok. Our church merchandise are up for grabs. Our very own calling card and sticker are available for purchase. We encourage you to visit our church kiosk located at the entrance to purchase. To order, you can also contact us via our Facebook page or the numbers flashed on the screen.